Narito na ang TESDA. Abot lahat nationwide. Ang programang maghahati ng mga impormasyon tungkol sa mga serbisyong ipinapaabot sa atin ng TESDA sa iba't ibang bahagi ng bansa. TESDA. Abot lahat nationwide. Abot lahat nationwide. Ito ang DWDD Katropa Radio. 11:34 sa AM dial ng inyong mga radyo, nakasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po si Wilner Basilonia, inyo pong makakasama sa unang bahagi ng ating programang TESDA Abot Lahat Nationwide para ipaabot po sa inyo mga ka-TESDA ang mga balita at updates mula sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Abangan po ninyo yan sa pangalawang bahagi ng ating programa dahil makakasama naman natin mamaya si TESDA 10 Regional Director Ashari Banto. Mga maiinit na balita at kaganapan ihahati ng TESDA Information Officers mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ito ang TESDA Update. Una sa ating mga balita, inanunsyo ng TESDA Quezon City Lingkod Bayan Skills Development Center o QCLB-SDC na bukas na ang registration para sa libreng training na ibibigay sa atin mga ka-TESDA. Kabilang sa mga kursong inaalok sa nasabing libreng training ay ang mga sumusunod: Biomedical Equipment Servicing NC2, Electrical Installation and Maintenance NC2 and NC3, Electronic Products Assembly and Servicing NC2, Computer System Servicing NC2, Mechatronics Servicing NC2, Driving NC2, English Language, Korean Language, Japanese Language, Produce Organic Vegetable leading to Organic Agriculture Production NC2. Unang step po para sa online registration ay bisitahin ang www.tesda.gov.ph/barangay at mag-sign up gamit ang iyong official email address at hintayin lamang ang reply para makuha ang inyong unique learner's identification number. Kabilang naman sa mga dapat ihandang requirements ay ang mga sumusunod: copy ng unique learner's ID, must be 18 years old and above, 2 piraso ng 1x1 and 2x2 pictures with white background, original at photocopied na barangay clearance, original at photocopied na birth certificate from PSA. Para sa mga married women naman, mga ka-TESDA, kailangan ring ihanda ang inyong original at photocopied na marriage contract, isang government-issued ID kasama ang 4 na piraso ng photocopied front and back per pages. Para naman sa mga high school graduates, kailangan ang inyong original at photocopied high school card o Form 137, original at high school diploma. Habang para naman sa college graduates and undergraduates, kailangang maghanda ng original at photocopied na transcript of records at diploma. Maaaring isumite ang mga requirements sa QCLB-SDC office o maaari ring ipadala ang mga ito sa QCLB-SDC scholarship requirements at gmail.com at buksan ang link na short url.at/hpwh5. Makakatanggap ng confirmation at antayin lamang ang text o tawag ng QCLB-SDC staff. TESDA Abot Lahat. Samantala, PRLEC naglunsad ng mga programa sa 2 barangay ng Abra. May TESDA update si Stephanie Peligman. TESDA Update. Inilunsad ng TESDA Cordillera ang 2 barangay development projects ng Poverty Reduction, Livelihood and Employment Cluster o PRLEC ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCOC noong ika-21 ng Enero. Ito'y naganap sa 2 barangay sa Malibcong, Abra. Ang unang proyekto ay ang From Hogs to Riches na nailunsad sa Barangay Dulaw, Malibcong, Abra na may kabuuang 45
benepisyaryo na nakatala sa iba't ibang skills training tulad ng Carpentry NC2, Electrical Installation and Maintenance NC2, at Animal Production of Swine NC2. Samantala, 60 residente naman ang nakinabang mula sa proyektong Pangkabuhayan sa Barangay. Ito'y nailunsad sa Barangay Duldulaw, Malibkong Abra. Ang mga benepisyaryo ay naka-enroll din sa iba't ibang skills training sa Carpentry NC2, Masonry NC2, Service Small Engine NC2, at Raised Organic Hogs. Ang nasabing paglulunsad ay dinaluhan ng mga kinatawan ng Gobernador Panlalawigan at Punong Lungsod. Dumalo din ng iba't ibang member agencies tulad ng Department of Trade and Industry, Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Department of Social Welfare and Development, National Commission on Indigenous Peoples, Cooperative Development Authority, National Intelligence Coordinating Agency, Provincial Social Welfare and Development Office, Philippine Information Agency, at ang Municipal Local Government Unit ng Department of Interior and Local Government. At ang Philippine Army at Philippine National Police naman ay nagbigay ng mga serbisyong pansiguridad. Ang iba't ibang ahensya ay naghatid ng kani-kanilang mga advokasya at suporta para sa komunidad. Tulad ng nabanggit, ang komunidad ay maaaring makinabang mula sa loan facilities at business development ng DTI, social services ng DSWD, seeds and fertilizers para sa mga farmers ng DA, fingerlings distribution ng BIFAR, cooperative development ng CDA, at responsible social media user o think before you click ng PIA. Ayon kay Provincial Director Florante Herrera, ang mga scholar ay kasalukuyang gumagawa ng hollow blocks at ang mga ito ay gagamitin sa Carpentry NC2 at para sa pagpapatayo ng mga kulungan ng baboy. Kaya pagkatapos ang paggawa ng mga hollow blocks ay sisimula ng training induction program anumang oras sa linggong ito. Dagdag pa nito ay pagpapatuloy ng TESDA Abra ang pagbibigay ng skills training sa mga kliyente at imomonitor ang mga status ng kanilang scholars kapag sila ay nagtapos. At yan ang mga pinakahuling balita dito sa TESDA CAR. Mula sa Cordillera Administrative Region, Stephanie Piligman para sa TESDA Abot Lahat Nationwide. TESDA Abot Lahat. TESDA Abot Lahat. Thank you very much sa iyong report, Stephanie Peligman ng Cordillera Administrative Region. Sa iba pang balita, nangunguna ngayon ang tourism sa may pinakamaraming kursong kinukuha ng mga Overseas Filipino Workers o OFW sa TESDA Online Program o TOP. Base sa kalalabas lang na datos ng e-TESDA, umabot na sa 23,818 na bilang ng mga OFWs kasama ang kanilang mga dependents ang nakapagpa-enroll sa mga kursong may kaugnayan sa tourism mula March 16, 2020 hanggang December 31, 2020 sa ilalim ng TOP. Ang tourism courses ay sinusundan ng human health or healthcare sector na may 12,368 enrollees at ng entrepreneurship sector na may 11,416 enrollees. Ang 80 courses sa TOP ay nahati sa mga sectors tulad ng 21st century skills, agriculture, automotive, electrical and electronics, entrepreneurship, heating, ventilation and air condition, human health or healthcare, information and communication technology, lifelong learning skills, maritime, processed food and beverages, social community development and other services, tourism at TVET. May mga kurso ding wala pang enrollees tulad ng lifelong learning skills, agriculture at information and communication technology. Inahayag ni Secretary Isidro La Peña na ang mga kurso sa tourism sector ay makakatulong para mapaganda ang buhay ng ating mga OFWs. Ngunit, malaki rin ang maitutulong sa kanila ng mga kursong nasa ilalim ng agriculture sector, lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya. Kung planong magnegosyo ng mga OFWs na kumuha ng agri-related courses, ay maaari rin anyang maging agripreneurs ang mga ito. Sa ngayon ay may mga available ding face-to-face trainings sa ilalim ng kursong agri-fishery maliban sa online
courses. TESDA Update. TESDA Update. Mga kapulisan sa Metro Manila sinanay sa agrikultura ng TESDA NCR Regional Training Center. Ang TESDA update na yan ay hatid ni William Del Rosario. TESDA abot lahat. TESDA abot lahat. Sa kapanahunan ng pandemya, malawakang dulot nito ang kakulangan sa pangunahing pangangailangan katulad ng pagkain ng ating mamamayan. Kung kaya't ang TESDA NCR sa pamamagitan ng TESDA Regional Training Center ng National Capital Region at sa pakikipagtulungan ng Poverty Reduction Livelihood and Employment Cluster or PRLEC NCR ay nagsagawa ng 5 araw na pagsasanay sa basic urban gardening towards agri-crops production para sa mga kapulisan ng NCR. Ito ay parte ng pakikipagsamahan ng TESDA NCR sa Philippine National Police NCRPO sa pamamagitan ng pagsasanay na nagsimula noong November 27, 2020 at patuloy pa rin na ginaganap sa RTC NCR. Ang nasabing serye ng skills training ay isang estratehiya kung saan binibigyan ng kaalaman ang mga kapulisan ukol sa tamang pagtatanim tulad ng potting, paggawa ng self-watering urban container, pruning o ang pagtatanggal ng mga parte ng halaman na hindi na kailangan upang maging malusog ito, paggamit ng mga confined spaces na karaniwang makikita sa mga lungsod at iba't ibang mga tips para sa paghahalaman. Kasama sa layunin ng programang ito ay ang pagbabahagi ng mga kapulisan ng kanilang natutunan sa training sa mga komunidad ng kani-kanilang distrito. Ito ay makikita ring isa sa mga pamamaraan upang maibsan ang pangingibabaw ng karahasan at maisulong ang malawakang kapayapaan na may kaugnayan sa Executive Order No. 70 Series of 2018 o ang Institutionalizing the Whole-of-Nation Approach in Attaining Inclusive and Sustainable Peace, Creating a National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, and Directing the Adoption of a National Peace Framework. Sa kasalukuyan, may kabuuan ng 41 kapulisan ang nakapagtapos sa basic urban gardening at inaasahang magpapatuloy pa ang pagbibigay ng pagsasanay na ito sa mga susunod pang mga araw. Mula sa TESDA National Capital Region, William Del Rosario para sa TESDA Abot Lahat Nationwide. TESDA Update. TESDA Update. Thank you William Del Rosario. Mga scholars naman ng TESDA Diploma Program sa Aklan, ATM card na ang gamit sa pagkuha ng kanilang allowances. Bernadette Puertas para sa detalye ng TESDA Update. TESDA abot lahat. TESDA abot lahat. Tumatanggap ng allowance sa pamamagitan ng ATM card ang mga eskolar ng diploma courses ng TESDA sa probinsya ng Aklan. Ang TESDA Aklan ang kauna-unahang TESDA Provincial Office sa Pilipinas na gumamit ng ATM payroll account sa pamamagitan ng automatic debit account ng Land Bank of the Philippines sa pagmamahagi ng training support fund at iba pang mga allowances para sa mga eskolar ng diploma programs sa ilalim ng Universal Access to Quality Tertiary Education na nagsimula noong buwan ng Hulyo nitong nakaraang taon. Ang pamamahagi ng allowances sa pamamagitan ng ATM ay pinagtibay ng isang kasunduan o Memorandum of Agreement sa gitna ng TESDA Aklan Provincial Office at Land Bank of the Philippines Kalibo Branch na naglalayon sa paggamit ng Automated Teller Machine Payroll Account bilang paraan ng pagbibigay ng Training Support Fund at iba pang mga allowances sa mga eskolar na nag-aaral sa iba't ibang technical vocational institutions. Tinatayang may 975 na mga mag-aaral na eskolar ng TESDA mayroon sa probinsya ng Aklan sa ilalim ng YOAC-TEA. Ang nasabing bilang ng mga mag-aaral ay naka-enroll sa iba't ibang mga technical vocational institutions na may 3 batch ng tig-25 na mga mag-aaral mula sa bawat nakarehistrong kurso ng diploma tulad ng St. Gabriel College na may diploma course ng Health Services Technology, Medical Laboratory Technology, Radiologic Laboratory Technology, at Pharmacy Technology. Ang Northwestern Visayan Colleges naman ay may mga kursong Computer Application Servicing Technology, Communication and Media Services, Hospitality Services Technology, at Business Marketing Services Technology. Ang Aklan Catholic College naman ay mayroong Industrial Security Technology, Information and Communication Technology, Tourism Services Technology, and Hospitality Services Technology, samantalang ang Verde Grande College ay mayroong Hospitality Services Technology.
Ipinatupad sa pamamagitan ng Republic Act No. 10931 ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act o UACTEA upang maglaan ng libreng matrikula at iba pang bayarin sa paaralan sa mga state universities and colleges, local universities and colleges at mga pinamamahalaan ng estado na technical vocational institutions na nagtataguyod ng tertiary education subsidy at student loan program, Unified Student Financial Assistance System para sa tertiary education o UNIFAST at paglalaan ng mga pondo kung saan nakasaklaw ang diploma programs ng TESDA. Ang diploma program ay isang 3 taong kurso na nagbibigay ng libreng panustos ng matrikula mula 37,000 pesos hanggang 39,000 pesos sa bawat semestre. Kaukulang panustos para sa miscellaneous fees at iba pang bayarin sa paaralan na nagkakahalaga ng 350 pesos bawat mag-aaral, libreng insurance fee, libreng allowance para sa mga kinakailangang materyales sa pag-aaral na nagkakahalaga ng 5,000 pesos, libreng pundo para sa libreng allowance o training support na nagkakahalaga ng 14,400 pesos bawat semestre, libreng uniforme sa workshop na nagkakahalaga ng 450 pesos, libreng allowance sa internet na nagkakahalaga ng 500 pesos, libreng health o PPE allowance na nagkakahalaga ng 500 pesos, at libreng national assessment fees bawat mag-aaral. Ayon kay Sara Lou Macaventa, isang scholar sa Radiologic Laboratory Technology ng St. Gabriel College, ang pagkakaroon ng ATM card ay makapagpadali at nakapagpabilis ng pagkuha nila ng allowance dahil hindi na kailangan magpunta pa sa opisina ng TESDA at sa mga bangko para kumuha at magpa-encash ng tseke. Sila ay lubos na gagalak sa pagkakataong ito na magkakaroon ng kaginhawaan at makakatipid pa sa mga karagdagang gastos sa pagkuha nila ng mga allowances. Maaari na daw nilang direktang ma-withdraw ang kanilang mga allowance anumang oras mula sa ATM. Ang pagpamahagi ng allowances sa pamamagitan ng ATM ay naging posible sa pagsisikap at pagkusa ng dating Provincial Director Joel Villagracia at ng kasalukuyang Acting Provincial Director Dr. Esther Babalo at Land Bank of the Philippines Kalibo Branch Manager Hansen Chu. Ang UACTEA na nagsasaklaw ng diploma program ay sumasailalim sa TVET Global Competitiveness at Workforce Ready ng TESDA Scholarship Program Framework na may kwalifikasyon ng mga benepisyaryo na hindi bababa sa 10 taong pangunahing edukasyon, kasama na ang mga nagtapos mula sa high school sa pamamagitan ng alternative learning system at iba pang kinakailangan para magpatala ayon sa nakasaad na regulasyon. Mula sa Region 6, kasama ko si Mark Anthony Dolinog ng TESDA Aklan Provincial Office. Ito si Bernadette Puertas para sa TESDA Abot Lahat Nationwide. TESDA Update. TESDA Update. Maraming salamat Bernadette Puertas ng TESDA Region 6 sa kabilang dako mga residenteng mangyan sa Davao de Oro sa sanayin ng TESDA. Lovelia Lagura para sa TESDA Update. TESDA Abot Lahat. TESDA Abot Lahat. Pininto ang umaga mula sa TESDA Davao de Oro. Bilang bahagi ng mga proyekto ng Poverty Reduction Livelihood and Employment Cluster sa ilalim ng Executive Order No. 70 sa Davao Region, nilunsad ang Capability Building Compico Hydropower Project groundbreaking para sa mga residente ng Sitio Uduan, Manurigaw, Bataan, Davao de Oro na lahat ay kabilang sa Mandaya Tribe noong January 27, 2021. Ang naturang proyekto ay layuning sanayan ng humigit kumulang 135 Mandaya IP scholars sa 6 na kwalifikasyon gaya ng Slaughtering Operations NC2, Prepare and Cook Hot Meals leading to Cookery NC2, Produce Organic Fertilizer leading to Organic Agriculture Production NC2, Photovoltaic Systems Installation NC2, Masonry NC2 at Shielded Metal Arc Welding NC1. Ang kasanayang ito ay inangkop upang mabigyan at mahasa ang mga tribo ng Mandaya para magamit nila ang mga kasanayan sa pangkabuhayan.
sa pamamagitan ng mga TESDA Training Institution o TTI ng rehiyon ng Davao, gaya ng Davao National Agricultural School at Regional Training Center Corfield Davao, mahasa at madadagdagan ang mga kaalaman at kakayahan ng mga naturang scholars sa nasabing sityo. Ang mga nabanggit na kwalifikasyon ay sasaklaw mula 11 hanggang 36 na araw at ito ay sasailalim sa Training for Work Scholarship Program ng TESDA. Ito ay nakatakdang simulan sa oras na maaprubahan na ang scholarship qualification maps. Ang pangyayaring ito ay dinaluhan mismo ni TESDA Director General Secretary Isidro S. La Peña at Deputy Director General Lina Sarmiento, kasama ang Vice Gobernador na si Maria Carmen Zamora at Alkalde ng New Bataan na si Gerald Ford Balbin, kasama ang lahat ng mga membro ng EXICOM sa rehiyon. Ilan sa mga regional at provincial directors ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor ay dumalo at nakisaksi rin mismo sa naturang capability building kung groundbreaking. Namahagi din ng mga corn seeds, food package at hygiene kits ang DA Pagro, DOST at Congressional Office District 1. Isa ang manurigaw sa kinikilalang geographically isolated and disadvantaged area na kung saan may mga hindi pa rin nakakatanggap ng mga programa ng gobyerno. Kaya naman malaki ang kanilang pasasalamat sa pagdalo ng mga naturang ahensya. Isa na namang patunay sa pag-abot at pagtupad ng Poverty Reduction Livelihood and Employment Cluster sa ilalim ng Executive Order No. 70. Mula sa ginintuang probinsya ng Davao de Oro, ito si Lovelia May C. Lagura, #walang iwanan, para sa TESDA Abot Lahat Nationwide. TESDA Update. TESDA Update. Dagang salamat, Lovelia Lagura, sa iyong TESDA update. Samantala, Davao del Norte naman may sarili ng TESDA Provincial Training Center. Ang detalye, ihatid ni Juna Arnaez. TESDA Abot Lahat. TESDA Abot Lahat. Isang simple at makahulugang inaugurasyon ang ginanap sa kauna-unahang TESDA Provincial Training Center ng Davao del Norte noong Miyerkules, ika-27 ng Enero nitong taong 2021. Itinayo ito sa loob ng 3,000 square meters na lupain na pag-aari ng lokal na pamahalaan ng Tagum City sa loob ng Energy Park Apukon, Tagum City, Davao del Norte. Ang pagtitipon ay pinangunahan mismo ni TESDA Director General Secretary Isidro S. La Peña, kasama sina Deputy Director General for TSD Operations Lina C. Sarmiento, Chief of Staff Director Juliet Orozco, buong Executive Committee ng TESDA 11 sa pamumuno ni the Regional Director Engineer Lorenzo G. Macapili at mga tauhan ng TESDA Davao del Norte sa pangunguna ng Provincial Director na si PD Arlene Bandong. Naitatag ang PTC Davao del Norte dahil sa pakikipagtulungan ng TESDA sa lokal na pamahalaan ng Tagum City sa pamumuno ni City Mayor Alan Relion na isa sa mga pangunahing bisita sa araw ng inaugurasyon at ng probinsyal na pamahalaan na pinangungunahan ni Governor Edwin Hubahib na nagbigay suporta at iba't ibang materyales gamit sa construction. Layunin ng PTC Davao del Norte ang makapagbigay ng iba't ibang skills training sa buong probinsya. Isang hamon ang binigay ni Secretary La Peña sa PTC Administrator na bigyang halaga ang pagpapatupad ng mga on-site trainings, lalo na sa malalayo at liblib ng mga sityos at barangay na tinuturing na geographically isolated and disadvantaged areas or GIDA, na kahit sa panahon ng pandemya, patuloy pa rin ang paghahatid ng serbisyong panggobyerno. Mula sa probinsya ng Davao del Norte sa Rehiyon 11, ito si Juna Arnaez nag-uulat para sa TESDA Abot Lahat Nationwide. TESDA Update. TESDA Update. Thank you, Juna Arnaez ng TESDA Davao del Norte Bamboo Nursery. Itinatag sa Wangan National Agricultural School. Geoffrey Lastimoso Jr. para sa TESDA Update. TESDA Abot Lahat. TESDA Abot Lahat. Inilunsad ng TESDA 11 at Department of Agriculture 11 ang kauna-unahang bamboo nursery sa syudad na magbibigay ng libreng pagsasanay sa Bamboo Production Nursery NC2 noong ika-25 ng Enero sa Wangan National Agricultural School. Ang programa ay magiging paraan upang ma-develop at mapaunlad ang industriya ng bamboo production at mabigyan ng mga magsasaka ng sustainable source of income. Binigyang diin ni Secretary Isidro S. La Peña, Director General ng TESDA,
na ito ay simpleng panimula lamang at inaasahang makakarating sa ibang parte ng rehiyon. Ang projection namin dito is not just the nursery. Ito ay ipropagate natin sa iba-ibang lugar, especially targeting yung mga nasa malalayong lugar, just like yung ating mga IT communities, yung GIDAS natin, yung mga geographically isolated and disadvantaged areas. Ang nasabing programa ay isang joint program ng TESDA 11 at Department of Agriculture 11 na napailalim sa Bayanihan 2 program at Executive Number 70 o ang Whole of the Nation Approach. Inaasahang magiging matagumpay ang pagpapatuloy at pagpapalago ng programa sa tulong ng iba pang ahensya ng gobyerno. Nauna nang idineklara ng Department of Agriculture Secretary Dar ang bamboo bilang high-value crop noong 2019. Mula sa Davao City, ako si Geoffrey D. Lastimoso Jr. para sa TESDA Abot Lahat Nationwide. TESDA Update. TESDA Update. Maraming salamat, Geoffrey. Susunod na po ang latest sa TESDA, kasama pa rin si Katesdang Jet Pagaran para makapanayam naman si TESDA 10 Regional Director Ashari Banto. Narito na ang TESDA Abot Lahat Nationwide. Welcome back dito sa programang TESDA Abot Lahat Nationwide sa DWDD Katropa Radio. 1134 kHz sa pita ng inyong mga AM dial. At napapanood naman dito sa ating TESDA official Facebook page. Kasama ang ating mga ka-TESDA at TESDA Information Officers sa iba't ibang dako ng ating bansa. Ako po si Wilnard Bacelonia. At ako naman po si Jet Pagaran. Magandang umaga mga ka-TESDA at mga katropa. Samahan nyo kami at ating alamin ang mga accomplishments at plano pa ng TESDA Northern Mindanao ngayong year 2021. Pero bago tayo magsimula, Wilnard, gusto lang nating batiin si Fam Ocampo ng Baliwag, Bulacan. Hello Fam, lagi po itong nanonood sa ating programa. Ayun, and nais rin pala nating batiin ng magandang umaga naman si Ma'am Anita Angelica Baisa ng Malabon at si Escolastico Hitgano Jr. Ayun, ang ganda ng pangalan ni Sir. Ng Trento, Agusan del Sur, and si Aryan Mabini ng Catbalogan City. Sinasabi rin pa nga pala ni Mark Hill Kaadlawon Adorna, Miss Jet ng Ilocos Norte, na gusto niyang mag-training sa TESDA habang may ganitong sitwasyon. Siguro ibig niyang sabihin itong nararanasan nating pandemic. Yes, tama naman si Mark. Mas marami ngayon ang gustong mag-enroll sa training ng TESDA, face-to-face and even online. In fact, di ba ngayong pandemya, napakarami nang nag-register at nag-enroll sa ating TESDA online program. At pwedeng-pwede po ito ma-access through the TESDA mobile app and of course via our website e-tesda.gov.ph. Ayun, sa mga hindi po nakakaalam na mga ka-TESDA natin dyan, maliban po sa website, ayun, nasabi nga ni Miss Jet, meron tayong TESDA app na maaari po ninyong ma-download sa Google Play at Apple Store. Doon po natin malalaman yung pong ating mga top courses sa TESDA at marami pang ibang mga impormasyon mga ka-TESDA. At syempre, para naman sa ating mga OFWs, doon rin po kayo pwedeng mag-register. Ayun, para ma-avail yung pong mga programa ng TESDA para sa inyo po. Anyway, sa umagang ito, nasa ating linya ang Regional Director ng TESDA Region 10. Wala pong iba kundi si Regional Director Ashari Banto. Good morning, RD, at welcome po sa ating programang TESDA Abot Lahat Nationwide. Magandang araw, Get, Wilnard, at kinukumusta ko yung mga tagapakinig natin sa TESDA Abot Lahat Nationwide Radio Program. Tagapakinig ito, RD, and tagapanood. Tayo rin ay napapanood live sa TESDA Facebook page and of course sa DWDD Virtual TV. Ayan, kamusta kayo dyan, RD? Kasi mula sa TESDA Caraga, kayo po ngayon ang namumuno dyan sa TESDA Northern Mindanao. Kumusta naman po ang adjustment so far?
Alam mo, Wilnard, actually, I am really from Northern Mindanao din. Dito ako pinanganak, lumaki at nag-aral sa Cagayan de Oro City, ang pangunahing lungsod ng Northern Mindanao. So, hindi naman naging mahirap ang adjustment ko dito, pero aaminin ko na bago ako na-assign dito as Regional Director, may mga probinsya sa Region 10 sa Northern Mindanao na hindi ko pa nararating, kagaya ng Misamis Occidental at maging ang Bukidnon. No? Nung napunta ako dito, saka ko lang ito napuntahan. Yung mga province na ito. Parang ano pala, ikaw RD, balikbayan. Oo. And simulan na natin RD sa mga programa ng ating tanggapan, especially dito po sa kumbaga pa main principle, banner principle ni Secretary Sid La Peña, ito pong tinatawag nating TESDA Abot Lahat. Paano ba inaabot lahat ng TESDA Region 10 ang ating mga kababayan dyan po sa Northern Mindanao? Ang TESDA Abot Lahat principle ng ating mahal na kalihim na Secretary Sid La Peña ay nangangailangan talaga ng maagap at angkop na pagplano at maging agresibong mindset ng isang TESDA para matugunan ito. Dito sa TESDA Region 10, ang naging strategy natin ay yung nagsimula tayo sa pagdetermine ng mga lugar na malalayo at mahirap abutin ng serbisyo ng gobyerno. Ang mga lugar na ito ay karaniwang wala rin namang access sa TV, walang access sa radyo, internet at maging kuryente. No? Dahil sa mga kakulangan na ito ay nilayo natin sa TESDA Abot Lahat na marating natin sila sa pamamagitan ng pagkandak ng mga community-based trainings sa mga barangay na ito. Ito ay ginagawa natin sa pamamaraan ng mobile training programs ng ating mga sariling training institutions ng TESDA. Ang nangyayari dyan sa mobile training programs na yan ay ang TESDA mismo ang pumupunta sa mga lugar na yan at nag-uorganisa ng dialogo o yung tinatawag natin na pagpupulong-pulong sa mga residente ng mga barangay para kunin ang kanilang mga profile, kunin ang kung anong mga gusto nilang training course, gusto nilang matutunan, at kung ano yung mga gusto nilang hanap buhay na makuha. Ang TESDA na rin mismo ang nagdadala ng mga kagamitan pang training doon sa mga lugar. At doon na rin mismo gagawin ni TESDA, yung trainer natin, ang training. Malaki ang naitutulong natin sa pamamaraan ng TESDA Abot Lahat dahil hindi na nga kailangan magbiyahe at gumastos pa ng pamasahe ang mga gustong mag-training sa atin. Ang paniniwala ng ating mahal na sekretary ay dapat maabot ni TESDA ang mga hindi pa naabot ng gobyerno at mabigyan ng serbisyo ang mga kababayan natin upang makamit nila ang marangal at masaganang pamumuhay sa pamamagitan ng kalamang tikbok. Ayun, thank you RD. Balita rin po natin na magkakaroon ng sariling Provincial Training Center ang Lanao del Norte. At meron din po one-story building naman sa Misamis Oriental. Ito naman yung Misamis Oriental Provincial Training Center na matatagpuan naman po sa Libertad. RD Hari, kumusta nung mga expected na services nitong mga provincial training centers na ito? Oo. Yung pag-construct or pag-establish ng mga provincial training center sa bawat probinsya ng ating bansa ay naging direktiba din yan ni Secretary Sid La Peña. Ang sabi dyan ni Secretary Sid La Peña ay dapat magkaroon tayo provincial training center sa bawat probinsya na wala pang training center. Kaya doon sa Lanao del Norte, ginawa talaga natin ang may patayo itong training center sa Maytubod. Ganun din sa Misamis Oriental and in Libertad, no? Kasi sila yung mga probinsya dito sa Northern Mindanao na wala pang training center. So karapat-dapat talaga na malagyan ito ng mga provincial training center dahil itong
nagkataon din na itong dalawang probinsyang ito na nagdudugtong nga ay actually yung tinatawag natin na coastal provinces. Masyadong hili yung left portion ng mga probinsyang iyan, kaya hindi natin malagyan ng mga ibang structure, no? So yung mga industry nandun talaga sa malapit sa coastal area. So naging maganda naman yung location ng mga training center natin kasi doon mismo sa may bandang coastal area nakalagay itong mga dalawang training center na ito. Ngayon, ang expectation natin dito, ano yung gusto nating mangyari sa mga training center? Number one dyan is, of course, mag-register ng mga program na mga prioridad ng gobyerno ngayon at maging prioridad ni TESDA. Kagaya nung agriculture, yan talaga yung pangunahing sektor na or training course na dapat i-offer sa mga training center na yan. Yung construction sector din, dapat makapag-register tayo dyan at yun naman ang ginagawa natin kasi yung probinsya din yan, maraming mga construction na ginagawa kaya dapat tayong makatulong. So in terms of providing the construction workers sa paggawa ng mga infrastructure na yan, kagaya ng highway na mga tinatapos dyan sa may bandang Lanao del Norte. Dito naman sa may bandang Misamis Oriental, kagaya ng sinabi ko kanina, malapit niya sa dagat because it's coastal, binabalak natin na mag-register dyan ng mga agri-fishery related courses naman. So yan ang magiging direction ng mga provincial training centers na yan. Speaking of agriculture, RD, syempre ang TESDA meron rin pong kumbaga pa yung mga partners sa pag-iimplementa ng iba't ibang mga programa at serbisyo. And nabalitaan po namin na itong tinatawag nating Rural Agro Enterprise for Inclusive Development o RAPID and Growth Project. Isa raw itong convergence ng TESDA with the Department of Trade and Industry para mapalakas naman po yung pong agrikultura dyan po sa Northern Mindanao. Maaari po ba ninyong maipaliwanag kung ano po ito, RD? Oo, actually Sir Wilnard, I just met, kakamiting lang namin nung isang araw ng Regional Director ng DTI para dito sa binabalak namin na convergence with the DTI and inland, yung foreign company na magsusuporta through ng ating Rural Agro Enterprise for Inclusive Development or the Rapid Growth Project. Ang layunin yan ay turuan yung mga agri-sector natin, yung mga workers natin sa agri-sector, yung mga farmers natin na maging entrepreneurs, na matuto magnegosyo. Kasi tayo naman sa TESDA, talaga pinaiting natin yung programa natin sa technical at saka sa techbook, no? Pero ang kulang diyan ay kung paano sila matuto maging entrepreneurs din. May mga community development programs tayo, for example, no? Wherein tinuturuan natin yung mga farmers natin na doon sa rice production. Tinuturuan din natin yung farmers natin doon sa agri-crops production, even yung swine and ruminants. Pero para makumpleto yung interventions na nais nating makamtan o maibigay sa ating mga farmers or agri-sector workers, dapat maturuan natin sila kung paano i-market yung mga product nila. Dapat matutunan natin sila kung paano maging entrepreneurs. So yan po ang layunin ng Rapid Growth Project. Ang Rapid Growth Project, may partners po tayo, yung Inland. It's a private company na may tie-up with the DTI. So I'm very excited actually with that program. In the coming days, magkakaroon kami ulit ng mga meeting at saka even workshop kung paano natin madala yung project na iyan sa mga community development programs natin o yung mga trainings na ginagawa natin sa mga barangay. Actually, nung pag-uusap din na yun, tinanong ko yung DTI, si RD Loida, kung pwede rin natin imbitahin yung Rapid Growth Project dun sa mga programa natin for EO70. Kasi alam ko na yung mga natutulungan natin na mga former rebels and IPs, maliban doon sa mga agri-trainings o agri-skills na natutunan nila,
ay gusto rin nilang maging entrepreneurs. Matuto sila paano magnegosyo. No? So pumayag naman, naging maganda naman yung feedback ni DTI sa atin. So hopefully, yan yung pwede natin may dugtong sa ating programa under the RAPID or yung convergence natin with the RAPID. Napakalaking bagay po ito, napakalaking tulong para sa mga programang tikbok sa agriculture. Okay. Good luck po, RD, sa inyong project na RAPID. Punta naman tayo, RD, sa Cagayan de Oro City. Siyempre, under pa rin yan sa inyo. Balita natin na pwede daw po magkakaroon ng pagsasanay ang ating mga kapatid na Muslim sa mga madrasa dyan po sa Cagayan de Oro City. Ano po ba ang mga posible? Ano po ang pinaplano niyong mga ihatid na training po sa ating mga kapatid na Muslim doon? Okay. Ang Cagayan de Oro City kasi sa mga hindi nakakaalam, malapit lang yan sa Marawi City, which is a Muslim city, no? So expected yan na may mga Maranao communities tayo, may mga Muslim communities tayo dito sa siyudad. Now, nakausap ko yung regional director ng National Commission on Muslim Filipinos sa Region 10, si RD Masurong. And isa sa napag-usapan namin ay mabigyan ng skills training yung mga estudyante sa madrasa. Actually, ang madrasa, yan yung mga tinatawag natin na mga Arabic schools. Diyan tinuturo yung Quran, tsaka diyan din sila natuturo ng Arabic language. So sa pag-uusap na yun, nagkaintindihan kami ni RD Masurong na dapat talaga maging proactive yung gobyerno pagdating doon sa mga estudyante doon sa madrasa. Kasi bukod sa dapat sila matuto doon sa Arabic nga at saka yung religious nila na dapat din magkaroon sila ng skills training kasi isa sa mga nakikita natin na very vulnerable na mga learning institutions ay yung mga madrasa. Sabi nga ni RD Masurong, iniiwasan natin na baka magkaroon ng mga indoctrination pag hindi tayo naging proactive on the part of the government, no? So para talaga maging busy yung mga estudyante dyan sa mga Arabic schools or sa mga madrasa ay pupunuan natin ng skills training. Yung mga, of course, yung mga age 18 and above sa kanila, no? At maging yung mga din nila, yung mga tinatawag nating ustads o yung mga teachers nila, bibigyan din natin ng trainings. So yun ang nakikita nating solusyon na pwede natin may ambag para sa peace and order naman ng dito sa Region 10, no? Truth skills training pa rin, TechBook. So hopefully mag-take off na yan. May mga na-identified na kami na mga madrasa or Arabic learning institutions dito sa Cagayan de Oro City na pwede nating pasukan. Meron na rin silang binigay na mga skills training na gusto nila. So far, ang sinabit nila dito sa region ay yung garment making. So nakakatuwa kasi yun pala yung mga training na gusto nila kunin, yung garment making. So tutulungan natin sila. Mayroon tayong TESDA training institutions naman, yung Cagayan de Oro na nag-offer ng garment making. RD, ano naman tong tinatawag nating scholarship call center o itong SC2? Paano po ba ipinapatupad ang programang ito dyan po sa Region 10? Ang scholarship call center SC2 ay isang communication platform namin, no? Actually, may pinalagay ako dito na infrastructure, parang call center. Ang layunin nito ay binibigay namin yung contact details ng regional office at including yung mga provincial offices na nakadirect sa amin para sa mga interesado mag-take ng TESDA courses o mag-enroll sa ating mga scholarship programs. So nandun lahat yan, may mga tao tayo na nandoon sa nag-aba or designated na nandyan, naka-assign, no? But not only doon sa mga gusto mag-avail ng training, so gusto mag-enroll, but even doon sa mga estudyante na natin o mga learners na natin during training. Kasi ang mga karaniwang issue na natatanggap namin ay yung mga issue na allowances, yung toolkits, benefits. Yung mga estudyante kasi binibigyan namin ng contact details namin, ng number namin para to ensure na mayroon silang pwedeng tawagan
patungkol doon sa mga allowances nila, toolkits or benefits, para talaga matugunan natin, no, na hindi ito magiging late, hindi delayed yung pag-distribute sa kanila, yung toolkits kung mayroon man maibigay sa kanila. Kami din yung dumidiretso sa mga training provider namin pag nakuha namin ng mga feedback na yan para tugunan kung ano yung mga tinatawag sa amin ng mga estudyante. So basically, isang tulong namin yan sa mga estudyante ng TESDA dito sa Region 10 para ma-ensure natin na maibigay natin sa kanila yung mga allowances, toolkits, and other benefits na kasama doon sa trainings nila. So parang may may contact number sila na pwedeng tawagan. 24/7 po yan, nakaabang yung mga tao natin dito sa Region 10. RD Harry, follow up lang po. Ano po ito? Isang numero lang? Hotline po ito? Yes po. Oo, may numero po kami dito sa regional office po. Dito po ang tanggapan ng call center sa regional office, hindi po sa provincial office. Para po diretso po ma-actionan kaagad. Okay po. Can you share to us, RD, yung hotline na yan? Yes, ma'am. Pag makuha ko yung hotline, ma'am, i-share ko sa iyo, ma'am, ha, kasi hindi ko pa na yan po. Opo, hindi ko opo. pa na pero nandito na po yan. Okay, running na po itong call center. Yes po, Okay. binabalak natin bago tayo mag-start yung implementation ng 2021 ay running na po yan. Okay. Sige. Thank you, RD. And meron rin po tayong binuo dyan sa TESDA Region 10 na tinatawag naman nating Regional Scholarship Validation Team o RSVT. Ano po ang purpose nitong RSVT na ito, RD? And ano na po yung mga accomplishments nito so far? Ang RSVT, Regional Scholarship Validation Team, ay binuo ko nung dumating ako dito with the sole purpose of really determining kung na-attain ba natin or yung objectives natin sa scholarship programs ng TESDA. Ibig sabihin, pag tumakbo na yung scholarship programs natin, yung team na iyan ang i-deploy ko on the field to ensure na there are actual conduct of training sa mga different training sites natin, no? Para makita talaga natin kung yung mga training na pinapatakbo natin ay tama yung kurso, tama yung duration, nandoon yung trainer, at saka kompleto yung mga estudyante. So, on the spot po yan ang nangyayari dyan. It's a spot audit type or spot inspection na type. Unannounced. So, kinumpose ko yan or inorganize ko yan for the sole purpose na ma-monitor natin yung trainings, scholarship training natin dito sa Region 10. Okay, RD, meron din naman pang isa kayong programa dyan, yung Techbook Jess. Techbook Jess, yan. Pwede ba nating ma-update ang ating mga viewers? Ano ba itong Techbook Jess? Itong Techbook Jess, I think parang last year na ito, hindi pa ako pumunta ng Region 10, nandito na ito. Actually, kung mapapansin ninyo, yung upuan ko ngayon is upuan talaga ito na para yung sa talk show. Yeah, so yung Techbook Jess na yan, parang talk show yan. It's part of the social media campaign, advocacy campaign ng TESDA Region 10. Ang layunin ng Techbook Jess is not only to market TESDA programs, but at the same time, mag-imbita kami ng mga partners namin, yung mga resource persons namin, mga partners ng TESDA, kagaya ng mga partners natin sa Department of Agriculture, for example. Iniimbita namin dito para tanungin sila o ipaalam sa mga nanonood din naman dito sa amin kung ano yung naging mga convergence program namin with the Department of Agriculture. Ang example dyan is yung programa natin on RCEF, yung Rice Competitiveness Enhancement Fund, yung rice production. May programa tayo dyan, naka-tie up with DA. So, pwede natin dyan may balita kung anong mga naging updates natin regarding sa mga rice programs natin. Kasi dito sa Region 10, mayroon tayong rice program sa Lanao del Norte, sa Misamis Oriental at sa Bukidnon. No? So isa yan sa pwede natin gawin sa Techbook Jess programs natin. Ang
gusto kong i-reschedule yan kasi ang ginagawa nila dati is once a week. So during my time, hopefully baka pwede kong gawing more frequent, no? Siguro thrice a week para talaga regular yung programming. So isa din yung mga tie-ups natin with DTI para malaman ng mga nanonood yung mga trainees natin o yung gusto mag-avail ng TechBook or ng TESDA programs na hindi lang skills training ang makukuha nila pag nag-training sila sa TESDA, kundi pati yung mga trainings na binibigay rin naman ng mga ibang ahensya ng gobyerno. So basically, lahat ng mga programa namin dito sa Region 10 ay isi-share namin dyan sa TechBook GES. Ayun. And maiba naman tayo, RD, kasi hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ito pong malawakang rehabilitasyon ng Islamic City of Marawi. At ang TESDA ay sa pagkakaalam natin isa sa mga miyembro nito pong Task Force Bangon Marawi Subcommittee on Business and Livelihood. And actually geographically din ang TESDA Region 10 ang isa sa mga pinakamalapit. At of course, syempre, halos kayo na rin po yung pong nag-iimplementa ng mga programa para matulungan na muling makabangon ito pong ating mga kapatid na Maranao. Ano po ba ang mga nagawa na at gagawin pa ng TESDA para sa Marawi? Balita natin, nakapag-train na kayo more or less ng 157,000 na IDPs, RD? Yes, Sir Wilnard, tama ka dyan. Yung sa geographical location, talagang malapit tayo dito sa Region 10. No? So minabuti natin talaga na makatulong tayo. Well, at the onset, ang role ng TESDA Region 10 sa rehabilitation ng Marawi o yung task force is one of facilitation. So, but because yung ating secretary, inayos talaga niya na gusto makatulong si TESDA sa Marawi Recovery and Rehabilitation Program, nag-approve siya ng mga skills training para dyan. So, meron na po tumatakbo na training dyan. May naibigay na tayo na training on construction, of course, kasi kinakailangan niya dun sa recovery program nila and rehabilitation. Yung mga food processing na mga programs naman para sa mga kababaihan nating Maranao, binigyan na natin ng programa. This year, 2021, may in-approve ang ating mahal na secretary na worth 10 million scholarship programs para sa for the Marawi Rehabilitation Program. So napakalaking tulong po 'yan na ibibigay ni TESDA para sa programa sa Marawi. So we are hoping na ma-implement natin na maayos 'yan through of course Lanao del Norte kasi sila po ang pinakamalapit doon yung provincial office natin. So binabalak natin na mag-conduct pa rin ng training on construction, mag-conduct tayo ng training on agriculture kasi yung Marawi din naman ay napapalibutan ng mga agri-site areas. Yung ang construction, importante talaga yun kasi marami-rami ang mga construction na ginagawa doon sa Marawi. So gusto natin matulungan yung mga Maranao kung paano maging carpenters, tutulungan natin sila makapag-aral ng masonry, even welding, i-offer natin yan. So sabi ko nga earlier, si Secretary Sidon La Peña nag-approve na ng scholarship fund worth 10 million para sa Marawi. So yan po ang i-monitor natin at yan po ang gagawin natin. Isa pa, RD Hari, na aktibo-aktibo ang TESDA yung sa ating Poverty Reduction, Livelihood and Employment Cluster. Diba? TESDA po ang nagli-lead dyan sa cluster na yan. Kamusta po ang TESDA Region 10 in terms of your PR-LEC initiatives and convergence po? Actually, maganda naman yung naging programa sa PR-LEC dito sa Region 10. No? Actually, nung bumisita nga si Secretary La Peña, isa sa mga naging itinerary niya o binisita niya is yung PR-LEC site natin sa Tudela, yung Misamis Occidental. So nakita niya yung binigay natin doon na training on organic raised chicken, yung pag-alaga ng mga native chicken doon.
yung mga organic chicken. And pero dito sa Region 10 kasi, almost all of the provinces, except yung Camiguin, may PR-like programs tayo. Ang mga ginagawa natin dyan is through convergence pa rin, binibigyan natin ng agriculture trainings. But because napansin natin na yung mga PR-like sites natin, yung mga tinatawag natin na mga geographically isolated and disadvantaged areas, napansin natin wala mga ilaw yun, no? So naging direktiba ni Secretary pagdating dun sa PR-like programs ay magsimula tayo sa pag-conduct ng training on photovoltaic and installation of solar panels. So mayroon nang nagawa yung mga PR-like sites natin dito, yung convergence programs natin. At after nung paglagay or pag-install ng solar panels para may ilaw na sila, ay magsisimula na rin yung mga agriculture trainings. So far, ang maraming PR-like sites tayo dito is ang Bukidnon. No? Hindi pa natin napupuntahan lahat yung mga PR-like sites natin. At kukunti na lang siguro yung panahon na natitira during this administration kasi yan po ang priority program ng ating mahal na Pangulo, si Presidente Rodrigo Roa Duterte, na at least for that time na siya yung Pangulo is maibsan yung communist insurgency by giving programs sa mga conflict-affected areas. For Region 10, sisikapin natin na mapuntahan natin lahat at mabigyan ng PR-like programs yung lahat ng mga identified barangays ng National Task Force, NTF-ELCAP, identified barangays para mabigyan natin ng programa. Ayun. RD, medyo ilihis natin muli yung pong ating topic. Kayo naman po personally, ano po ang inyong namimiss naman sa Caraga, especially sa like Tanawin or people of Caraga nang malipat po kayo dyan po sa Region 10? Well, ang isa talaga sa na-miss ko doon, isang of course ang Siargao. But bukod pa doon sa nangyari ng COVID, hindi tayo nakapunta doon. Pero yun namang Caraga, ang talagang bread and butter natin doon as public servant or being a TESDAN is yung pagbigay ng serbisyo ng TESDA doon sa mga IPs. Kasi yun ang pinakamarami sa Caraga. So yun ang, kung may mamimiss talaga ako sa Caraga, yung mga IP engagement namin with the IP communities. Kasi napakarami doon. At ang isa sa nakita ko doon is talagang kulang pa, no? May mga IP communities or cultural minorities na hindi pa natin naabot doon sa Caraga. Lalo na dyan sa may bandang Agusan del Sur. So malaking din yan, challenge sa pumalit sa akin doon na Regional Director ng TESDA of Caraga para matugunan yan or makita niya yung mga pangangailangan ng mga IPs. Kasama sa mamimiss mo, RD, yung sa Panta Valley. Kasi parang ang ganda pala yun, Miss Jet. Oo, isa yun sa mga... Nakita natin si Secretary doon. So, kita ni Sec yun. Napakagandang lugar yun, Get. Kasi bulubundukin nga, at saka maganda talaga yung view, at saka mahangin. But yun nga, ang ginawa natin doon, nag-conduct tayo ng training sa PR-LEC, at saka yung food terminal, yung bagsakan ng mga agri-products. So yun naman ang naging strategy doon sa Panta Valley. Oo, yun yung binabanggit po yun ni Sec, yung bagsakan doon sa may Panta Valley. Anyway, maraming salamat RD Harry Banto mula sa TESDA Region 10 sa inyong pagpapaunlak dito sa ating programa TESDA Abot Lahat Nationwide. Salamat po muli sa lahat ng mga nakatutok sa ating programa. Ako po si Jet Pagaran. At ako naman po si Wilnard Bacelonia. Lagi lang abangan ang TESDA Abot Lahat Nationwide tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga dito lamang sa DWD Katropa Radio, 1134 kHz, as well as ating TESDA official Facebook page at TESDA official YouTube channel. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng TESDA Public Information Division. Magandang araw mga ka-TESDA. Inyong natunghayan ang TESDA Abot Lahat Nationwide sa TESDA Abot Lahat Nationwide.